Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah, ang nag-iisang Panginoon, ang walang katambal. At naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapasahuling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng tao na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Okay. Pagpatuloy natin yung ating hadith. Nandun yung hadith, yung video. Nandun po, ipinost natin. Ito po yung karugtong ng paliwanag natin sa hadith na yun. So, nandito na tayo sa mga aral na hadith number 22 mula sa hadith na nilikom ni Imam An-Nawawi rahimahullah mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, nakuha natin at dito na tayo dumako sa panglimang aral makuha natin sa hadith na yun. Basahin natin ang panglimang aral, an la yamtani al-insan. An la yamtani al-insan min al-halal. So, ang pangalawang, ang panglimang aral na makuha natin ay, mga kapatid, marami ang nagkakamali dito. Ang hindi pigilan, hindi pwedeng pagbawalan ng sarili. Hindi natin pwedeng pagbawalan ng ating sarili ang anumang pinahintulutan ng Allah sa atin. Sinabi natin pinahintulutan ng Allah ang halal. Ang pinahintulutan ng Islam, ng pananampalatayang Islam. May mga tao na kahit halal, ito po ay ipinagkait nila sa kanilang sarili. Ipinagkait po nila sa kanilang sarili ang halal. Katulad ng halimbawa, may iba, ang karne ay halal sa atin. Katulad ng karne, yung ibang karne na halal, yung halal lang, katulad ng karne ng kambing. Katulad ng karne ng tawag dyan, tupa or baka. Yan po ay mga halal na karne. Yung ibang tao ay hindi po sila kumakain ng karne. So, ibig sabihin, pinagkaitan mo ang sarili mo ng mga halal. Ito po ay halal. Maliban na lamang kapag, siyempre, ikaw ang nakakaalam sa sarili mo o kaya mayroon kang allergy o hindi mo gusto, pero wag mo siyang pagkaitan kapag hinalal sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bagay na yun. So, ang la yamtani al-insan, ibig sabihin, kapag halal, wag po natin pagkaitan ang ating sarili hanggat hindi ito nawala itong epekto sa ating katawan. Kasi may mga halal na tawag dyan, kapag sinubrahan natin or meron din mga halal na ayaw ng ating nature, ng ating sarili, so wag lang natin siyang sabihin na ito ay haram sa atin. No. Pero ito ay dahil hindi mo kaya o hindi mo makayang kainin, halimbawa, pero hindi natin sinabi na ito ay haram para sa atin. So kung may mga halal na bagay, wag po nating pagkaitan ang ating sarili sa mga kung halal. Kung may mga halal na bagay, wag po nating pagkaitan ng ating sarili na gawin ang halal or kumain ng halal. Yun po ang dahil sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahlaltul halala. At kapag ginawa ko ang halal, fatakunul insan yamtani anil halal li ghairi sababin syar'i madmumun wa laysa bi mahmud wa laysa bi mahmud. So ang pagpipigil o pagkakait ng ating sarili sa mga halal na walang sapat na dahilan na hindi katanggap-tanggap ng Islam, ito po ay hindi maaari. Madmum, ito po ay hindi magandang gawain sa pananampalatayang Islam. So, mga kapatid, ang bagay na halal ay wag po natin ipagkait sa ating sarili hanggat wala tayong sapat na dahilan.
hanggat wala tayong sapat na dahilan. So yun po ang panglimang aral na makuha natin dito. Okay. Pangalawa, annal harama, ang haram, ma harramahu Allah Ta'ala fi kitabih. Tandaan natin. Ang haram, ano yung ibig sabihin ng haram? Ano yung ibig sabihin ng haram? Saglit lang ha. Mayroong tanong si May. Sagutin natin ang tanong niya. Wala pong problema magtanong kayo. Kung nahiya kayo magtanong sa mic, pwede nyo i-type. Mas maganda rin kung makipag-share kayo, magsalita kayo. Wala pong problema. Sabi din dito, Ustad, may mga Muslim po na akong mga kuling noon na hindi kumakain ng crabs. Ano itong crabs? Crabs, siguro crabs. At shrimp dahil wala daw sa hadith na kumain si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun. Ang sagot natin dito, ito na yung kasama sa sinabi natin. Ang crabs at saka ang shrimp ay halal. So huwag po nating pagkaitan ng ating sarili sa pagkain ng crabs at saka ng shrimp. Okay? Ito po ay halal. Ito po ay halal sa atin. So ang hindi pagkain ng crabs at saka ng shrimp ay pagkakait sa halal. So at ito ay hindi kanais-nais sa Islam. Hindi kanais-nais sa Islam. Kapag mayroon kayong crabs at mayroon kayong shrimp at pinagkait nyo ito sa sarili nyo, sinabi natin kanina, ito ay kapag walang sapat na dahilan, ang sapat na dahilan, allergy kayo, for example, sa crabs at shrimp, although ito ay halal, pero allergy para sa sarili nyo, kasi kapag kumain kayo, namumula kayo, ano bang nangyari sa inyo. So, yun, sa kadahilan ng syar'i, dahil sa nature ng tao, may ganun talaga sa tao. Hindi siya umaayon sa lahat ng bagay, although halal. Hindi siya umaayon sa kanyang katawan. So, ang sagot naman natin sa dahilan, bakit ang sabi ni May, ang dahilan daw nila, dahil hindi daw kumakain si Propeta Muhammad SAW ng crabs at shrimp. Hindi daw wala daw sa hadith pala, sabi niya. Wala daw sa hadith na kumain si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, hindi lahat ng tawag diyan ng paano natin sabihin. Okay, ganito na lang. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dagat, patungkol sa dagat, sabi niya, huwa ma'uhu tahuru, sabi niya, ay kalimutan ko, subhanallah. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang tubig dagat ay malinis, pwede nating pangwudu, pwede nating panglinis sa ating sarili, maligo tayo, ganyan, malinis siya. At ang mga dito, ang mga nandyan sa dagat ay halal. Al-hillu maitatuhu, kahit yung patay na sa dagat, halimbawa isda, patay na. At lumutang siya, hindi pa siya sira. Ito ay halal sa atin. Paano na kayo yung mga crabs at paano na kayo yung mga shrimp? At hindi ibig sabihin na hindi kumain si Propeta Muhammad SAW, ito ay hindi natin kainin, ito ay halal. Ito ay haram. No. Hindi lahat ng pagkain na kain ni Propeta Muhammad SAW. At hindi lahat ng prutas na kain ni Propeta Muhammad SAW. So, ibig sabihin, hindi rin tayo kakain. Halimbawa, hindi siya nakakain ng, for example lang, hindi siya nakakain ng avocado. Hindi rin tayo kakain ng avocado. Okay? Wala sa panahon niya. Wala yung ganong mga prutas. Hindi lahat ng hindi nakain niya ay hindi rin natin, hindi lahat ng prutas na hindi niya nakain, hindi rin natin kakainin. So, mali yun. So, general, ang hadith na ang nasa dagat ay halal, kahit pa yung namatay sa dagat na mga lamang dagat ay pwede nating kainin hanggat sa ito ay hindi pa sira. So ito po ay patunay. So barakallahu fiik. Salamat sa tanong. Alhamdulillah. So ulitin ko, kung may tanong kayo ay pwede kayo mag-message o pwede kayo mag-raise ng hands para bigyan ko kayo ng pagkakataon magsalita. Okay, annal harama ma harramahu Allah Ta'ala fi kitabih. So ang haram ay anumang hinaram ng Allah, pinagbawal ng Allah sa kanyang aklat. At ito yung Quran. Kung ano ang nakita natin na hinaram ng Allah sa Quran, ay haram ito. Ay haram ito. Okay, ano man ang
sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na haram, ito po ay haram. Okay. Bakit ang paghaharam ay dapat manggaling sa Allah at manggaling sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dahil ang Allah, siya po ang nakakaalam kung ano ang nakakasama sa atin at ano ang nakakabuti sa atin. At hindi siya maghahalal maliban na ito ay kakabuti at hindi rin siya maghaharam maliban na ito ay kakasama. Bakit sa Propeta Muhammad SAW? Dahil ang Propeta Muhammad SAW, siya po ay mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Propeta ng Allah. Kaya kung ano ang sinabi niya, ito rin ay galing sa Allah. Dahil mensahero lang siya. Kung ano ay pinagbawal niya, ito rin yung pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, hindi po tayo ang magsasabi na ang bagay na ito ay haram o ang bagay na ito ay halal kung wala tayong pinagmulan mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mula saan? Mula sa saan? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Idagdag ko lang dito mayroon akong idagdag dito sa tanong kanina ni May. Sabi niya, mayroon tayong general rule o yung kaida. Mayroon tayong general rule. Ang pagkain, ang lahat ng pagkain ay halal. Lahat ng pwedeng kainin at kinakain ng tao ay halal. Ito yung general rule. Maliban sa ipinagbawal ng Allah. Okay? Maliban sa ipinagbawal ng Allah. Halimbawa, ang tawag dyan, ang manok. Halal? Yes, halal. Halal. Kahit hindi natin mabasa ang hadith na nagsasabi na si Propeta Muhammad SAW kumain ng manok, for example lang, ito ay halal. Dahil ito yung general rule. Maliban sa kung ano ang pinagbawal ng Allah at saka ng Propeta. Yun ang mga haram. Halimbawa, ang baboy. Ang baboy kinakain ng ibang tao, pero bakit haram ito? Dahil ipinagbawal ng Allah. Okay? Dahil ibig sabihin, ang mga haram ay nabanggit ng Allah at ng Propeta Muhammad SAW at ayon na rin sa pag-aaral ng mga scholars natin. Pero ang halal ay hindi natin mabilang. Okay? Hindi natin mabilang. So ito po yung general rule. General rule. Pwede natin kainin ang pagkain hanggat sa walang nagsabi o hindi natin alam na ito ay haram. Pag hindi natin alam na ito ay haram, wala tayong basihan, ang general rule ay ito ay pwedeng kainin. Halal. Maliban kapag may patunay na ito ay haram talaga. Okay. وتحليل الحلال وتحريم الحرام هو عام في جميع المحللات وجميع المحرمات. ولهذا قال أدخل الجنة قال نعم. So ang pagsasabi niya ng ang halal at saka ang haram, so ang lahat ng halal ating gagawin at lahat ng haram atin pong layuan. Kaya nung sinabi niya sa hadith, kapag ginawa ko ang halal, lahat ng halal, ibig sabihin ko ano yung kanyang action, tinitingnan niya kung halal ba ang kanyang ginawa o hindi. So, ginawa niya, kapag tapos kung ito ay haram, ito ay nilalayuan niya, sabi niya, kapag ginawa ko ba ito, makakapasok ako sa paraiso? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yes, na'am. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'am. So, ibig sabihin, ang paggawa natin ng halal at saka ang pag-iwas natin sa haram ay paraan upang makapasok tayo sa paraiso ng Allah. So, pasok na dito lahat ng haram at lahat ng halal. Dito sabi niya, وفي هذا الحديث إشكال وهو أن الرجل قال لم أزد على ذلك شيء. So sabi ni Sheikh, dito sa itong hadith na ito, mayroong isang tawag dyan, kailangan natin unawain. Sabi niya. Dito sa hadith nito, hindi sinabi ng lalaki na yun, wala na akong idadagdag dito na bagay. Kasi sabi niya, Ya Rasulullah, kapag ako ba ay nagsala ng 5 beses ng maktubat, at ako ba ay nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, yun lang ang kanyang binanggit,
Hindi na binanggit ang zakah, hindi na binanggit ang saum, ang hajj, zakat at saka ang hajj. Hindi na binanggit. Tapos sinabi niya, at ginawa ko ang halal at iniwasan ko ang haram. Makapasok ba ako sa paraiso? Sabi ni Propeta Muhammad SAW, yes. Sana yung zakah at saka hajj. Sana. Bakit hindi niya isinama? Pakala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam tadkhul jannah. Nung sinabi niya ito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay makakapasok sa paraiso. Ma'annahu nakas min arkanil islami az-zakah wal hajj. Samantalang kulang ang sinabi ng lalaking yun sa haligi ng Islam, kulang. Hindi niya sinama ang zakah at saka ang hajj. At anong ibig sabihin ng zakah? Zakah mafrudatun qabla siyam. Samantalang ang sabi ni Sheikh, ang zakah ay mas nauna bago sa pag-obliga ng fasting. Sabihin, inubliga ang zakah bago pa inubliga ng Allah ang fasting, ang saum. Yani, fala yuqal la'alla hadha al-hadith qabla an tufrad az-zakah. So, itong hadith na ito, hindi natin pwedeng sabihin na baka nangyari itong hadith na ito bago pa inubliga ang zakah. Hindi. Kasi ang hadith na ito, ang hadith ay nauna ang zakah sa pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala bago ang fasting. So, dapat binanggit niya ang zakah. Kasi nabanggit niya ang fasting. Okay. Tapos, amal hajj, fayumkin an naqul inna hadha al-hadith qabla fard al-hajj. O kay nung nangyari itong hadith na ito, bakit hindi niya nabanggit ang hajj? Dahil maaring ang hadith na ito nangyari bago pa ang hajj, bago pa inubliga ang hajj. Pero ang zakat ay inubliga na ito bago pa ang fasting. So dapat hindi niya ito kinaligtaan. So ito yung dapat unawain. Bakit ganun? Na pwede palang iwanan ang zakat, makakapasok ka rin sa paraiso. So titingnan natin. Lakin la yumkin an naqul innahu qabla furud az-zakah. Fard az-zakah, pamajawab. So paano natin ito sagutin? Ang sagot dito mga kapatid, أن يقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال الرجل أنه ليس ذا مال. Okay. Ang unang sagot natin dito, bakit hindi niya sinabi ang zakah? Hindi sinabi ng lalaki, kapag ako ay nagsala ng 5 beses, at saka ako ay nag-fasting ng Ramadan, at saka ako ay nag-zakah, pero hindi niya binanggit ang zakah. At sinabi pa rin ni Propeta Muhammad SAW, kahit hindi niya binanggit ang zakah, sinabi pa rin ni Propeta SAW, ikaw ay makapasok sa paraiso. Yes, makapasok sa paraiso. Yun ang sinabi niya. Kahit hindi niya na binanggit ang zakah. Okay. Ang sagot natin dito ay maaring alam ni Propeta Muhammad SAW na ang kalagayan ng taong yon ay hindi siya mayaman. Hindi siya mayaman. Okay? So, ibig sabihin, wala siyang kakayanang mag-zakah. Wala siyang makakayanang mag-zakah. So kaya sinabi niya, yes, makakapasok ka sa paraiso kahit hindi ka mag-zakah dahil nalaman o alam ni Propeta sallallahu ang sitwasyon niya na wala siyang kayamanan. Ibig sabihin, hindi siya obligado magbigay ng zakah. Wa alima annahu idha kana dha mal fasawfa yuaddi zakah. Pangalawa, ang sagot natin. Ito yung unang sagot. Ang pangalawa ito. Dahil alam din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag siya naman ay mayroong kayamanan, magbibigay din siya ng zakah. Paano natin malaman na kapag siya ay may kayamanan, magbibigay din siya ng zakah? Kahit hindi niya dito binanggit ang zakah. Dahil sinabi niya, iiwasan ko ang haram. Ang pag-iwas ng zakah ay haram. So ibig sabihin, hindi niya iiwanan ang pagbibigay ng zakah. Kasi haram. Waharamtul harama ay man'un zakah min al-haram. So ang hindi mo, kung ikaw ay mayaman at mayroong kakayanan mag-zakah, ay kapag hindi ka ng zakah, ikaw ay gumawa ng haram. So ngayon, hindi niya siya pasok dito. So kaya ito ang sagot natin dahil maaring alam ni Propeta Muhammad SAW na ang tao na ay walang kayamanan o kaya alam ni Propeta Muhammad SAW na siya ay magbibigay ng zakah kapag mayroon siyang kayamanan dahil, sabi niya, layuan ko ang mga haram. At ang hindi pagbibigay ng zakah ay isang uri ng haram, kaya siya ay magbibigay ng zakah. Pero ang patungkol sa hajj, bakit hindi na binanggit ang hajj? Sabi ni Sheikh, ang sagot dito ay mas madali dahil maaring ang hadis na ito ay nangyari
yung pangyayari na ito nagtanong ang lalaki ay maaring bago pa inutos ni propeta ng Allah ang Hajj sa kanila. Dahil ang Hajj, ito po ay inutos ng Allah pang 9th year ng Hijrah. 9th year ng Hijrah hanggang 10. Ang unang sa 9th ang nag-Hajj ay si Abu Bakar. Ang pang 10th ay ang nag-Hajj kasama na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang Hajj ay inobliga sa 9th or 10th ng Hijrah after ng paglikas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ating kalendaryo. So, maaring halimbawa ang hadith ay nangyari pang 6th year, so wala pa ang pag-obliga ng Hajj, kaya hindi niya nabanggit ang Hajj. Okay, yun po ang ito po yung kaya mas madali sagutin ang patungkol sa Hajj. Wa amma qawluhu ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah fahada fardu itmamihi labtidaihi wa kad yuqal dhalika dakhilun fi haramul haram. So ganun din, halimbawa sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, paano naman yung sabi ng Allah at gawin nyo at tapusin nyo ang Hajj at Umrah. I-complete nyo ang Hajj at saka ang Umrah. Ang tinutukoy dito ay kapag nakapag-Umrah ka na nag-Hajj, kumpletuhin mo. Kumpletuhin mo. Hindi ibig sabihin na kailangan mag-Hajj ka kahit wala kang kakayanan. Hindi yun ang ibig sabihin nun. At ganoon din, pwede rin siya dito sa kapag nag-Hajj siya, kapag iniwanan niya ang Hajj at mayroon siyang kakayanan, nakagawa din siya ng haram. So ibig sabihin, hindi niya iiwanan din ang Hajj kung ito man ay gagawin niya. Lianna tarkul hajj haram wa tarkul zakah haram. So kaya hindi niya na ito binanggit, kaya sabi ni Kampante at sabi ni Propeta Muhammad sa makakapasok pa rin siya sa paraiso kahit hindi niya nabanggit ang hajj, ang patungkol sa hajj, at hindi niya nabanggit ang patungkol sa zakah. So yun po mga kapatid. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Next na aral, makuha natin annal jawaba bina'am i'adatun lis-su'al. Okay. Yung pagsagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yes, ito po ay dahil sa tanong niya. Tanong niya. Kung makakapasok ba sa paraiso, ito po ang sagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, yes, na'am. يعني تدخل الجنة ولهذا لو سئل الرجل فقيل طلقت امرأتك قال نعم فإنك طلقت لأن قوله نعم أي طلقتك. So, ang pagsasabi ng na'am, ito po ay yung pagsasabi mo ng yes, ito po ay dahil sa mayroon kang tinanong. Kung affirmative, yes. Kapag negative, no. So, yun ang kaya mag-ingat ang isang lalaki, for example, mag-ingat po ang isang lalaki. Kapag may nagtanong sa kanya, ito po yung sinabi ni Sheikh, mag-ingat ang isang lalaki. Kapag may nagtanong sa kanya, pag sinabi may nagtanong sa kanya, halimbawa, tinanong siya ngayon, dinivorce mo ba yung asawa mo? For example lang, ito yung example ni Sheikh. Dinivorce mo ba yung asawa mo? Kapag sinagot ng lalaking yun, kapag sinabi na yes, ibig sabihin, totoo yun na dinivorce niya. Totoo yun na dinivorce niya. So, ibig sabihin, counted yun. Counted yun. Kaya kapag hindi totoo na dinivorce niya, huwag niyang sabihin yun dahil maaring kapag sinabi niya yun, ito po ay counted na divorce. Divorce. At hindi pwedeng biruin ang divorce sa Islam. Yung talak, hindi pwede. So, dahil kapag sinabi, ulitin ko, kapag ang isang lalaki, tinanong, sino man, dinivorce mo yung asawa mo? Sinabi niya, yes. So, ibig sabihin, totoo yun na dinivorce niya. At counted na yun as one. At ang lalaki sa Islam ay meron lamang siyang 3 o 2 divorce. Una, counted. Pangalawa, counted. Pangatlo ay tuluyan ang mawala sa kanya ang kanyang asawa. So, ganun po. So, ibang topic naman yun patungkol sa divorce. Okay? ولو أوجب الولي عقد النكاح وقال للرجل زوجتك ابنتي فقلنا له أقبلت قال نعم. So ganoon din. Mag-ingat din yung mga tawag diyan lalaki na halimbawa binata. Halimbawa mayroong binata. Tinanong siya ngayon ng guardian o parents ng babae. Sabi ng parents ng babae,
Ang parents ng babae na yun, mayroon siyang anak na babae. Ito po yung ano niyo. Sabi ng parents ng babae, sa lalaki, o sa binata o sino man sa lalaki, sabi niya, ipapaasawa ko sa iyo o ipapakasal ko sa iyo ang aking anak na babae. Tatanggapin mo ba? Ito yung pagkatanong. Ipapaasawa ko sa iyo ang aking anak na babae na si ganito, kailangan specific siya, na si ganyan, tatanggapin mo ba? Kapag sinabi ng lalaki na yun, yes, ibig sabihin mag-asawa na sila. Kapag sinabi niya yes, mag-asawa na sila. So yun po, kaya mag-ingat. Itong yes na to ay mag-ingat ka dahil meron itong katumbas. Katumbas. Okay? Halimbawa, sabi ng parents ng lalaki, sa parents ng babae, sa lalaki, ipapasawa ko yung anak kong babae sa iyo. At sinabi ng lalaki, sabi ng parents, tatanggapin mo ba? Sabi niya, yes. Ibig sabihin, mag-asawa na sila. Ganun po mga kapatid. Dahil itong yes, ito po ay sagot doon sa tanong mo. Sagot doon sa tanong mo. Parang sinagot mo siya base doon sa tanong mo. Base doon sa tanong mo. So yun po. فإنه يكفي في القبول لأن نعم في هذا السؤال. So, ولو سئل أوقفت بيتك فقال نعم فيكون البيت وقفا. Ganun din sa waqaf. Kapag halimbawa sinabi may nagtanong sa iyo. Sabi sa iyo, gagawin mo bang charitable ano ba yung tawag doon? Ang waqaf kasi is charity. Yung halimbawa may bahay ka, sabihin mo gagawin ko itong waqaf. Ang ibig sabihin ng gagawin kong waqaf, iaalay ko na ito sa charity. So ano mang ang kikitain ng bahay na ito o ano mang gagawin ng bahay nito, ito ay charity na. Yun ang ibig sabihin ng waqaf. Okay. Kapag may nagtanong, iwawaqaf mo ba yung bahay mo? Kapag sinabi niya yes, ibig sabihin yung bahay na yun ay magiging waqaf. Magiging waqaf. Okay? Yes, pag sinabi yes. Okay. Next, halimbawa may nagtanong din. Abita sayyarataka ala fulan faqala na'am fayakunu qad aqarra al-bay'. So ganun din halimbawa, ibibinta mo ba yung sasakyan mo kay Muhammad for example? Pag sinabi niya yes, ibig sabihin pumayag siya na ibinta niya ang kanyang sasakyan doon sa tao na binanggit niyang pangalan. So yun po mga kapatid. Hakada fi kulli mawarid na'am i'tibar i'adat as-su'al. So yung pagsabi ng yes, ito halimbawa may utang ka sa kapatid mo. O sa sino mang sister or brother may utang ka. Ang utang mo ay 1,000. Okay. Sabi mo sa brother, isadaka mo ba yung utang ko sa'yo? Sadaka mo na lang, ayaw mo na pabayaran. Pag sinabi niya yes, ibig sabihin, sinadaka niya na yun. Hindi mo na yung babayaran. Okay? Pero huwag niyong gawin yan sa mga dahil hindi niya alam ang batas. So, ganun. So, yun po mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang patungkol sa na'am. Pagkatapos, sabi ni Imam Nawawi rahimahullah, wa ma'na haramtul harama ijsanabtuhu wa ma'na ahlaltul halala fa'altuhu mu'taqidan hillah. Okay, ito naman. Sabi ni Imam Nawawi, siya ang nagsabi nito, ang ibig sabihin ng haramtul harama, ang ibig daw sabihin ng haramtul harama ay iniwasan ko ang mga haram. Iiwasan ko ang mga haram. Yun ang ibig sabihin. At ang ibig sabihin daw ng ahlaltul halala, sabi ni Imam Nawawi, siya yung sumulat ng aklat na ito, ng likom ng hadith, ang ibig daw sabihin ng ahlaltul halala at siya ang nag-aral ng hadith na ito ay gagawin ko ang mga halal sa paniniwala na ito ay halal. Okay? Sabihin, kung paniniwala na ito ay halal, ang ginawa niya is wala siyang kasalanan. Okay? Tapos sabi niya, wahunaka ma'nan akhar ghayra alladhi dhakarahu an-Nawawi. Meron namang ibang kahulugan na iba sa binanggit ni Imam Nawawi rahimahullah. Sabi niya, an ta'taqida anna al-haram haramun wala bud. An ta'taqida anna al-harama haramun wala bud. Ibig sabihin, ang haramtul harama ay pinaniwalaan mo na ito talaga ay haram. So, hindi mo siya gagawin. Yun ang ibig sabihin nito.
Hindi lang sa dahil ito ay iiwasan mo, kasama yun. Pero dahil naniwala ka rin na ito ay haram, kaya mo siya iniwasan. لأنك إذا لم تعتقد أن الحرام حرام فإنك لن تؤمن بالحكم الشرعي. So dahil bakit? Kapag hindi mo pinaniwalaan na ang bagay na ito ay haram, halimbawa, iniwasan mo lang ang baboy, ang pagkain ng baboy, for example, di ba? Umiwas ka lang sa pag-iwas ng baboy dahil sabi ng doktor sa'yo. Pero hindi ka naniwala na ito ay haram. Counted ba yun? Hindi. Kailangan nandun yung paniniwala na kaya ko ito iniwasan dahil ito ay haram sa batas ng Islam. Hindi lang dahil sa iniwasan mo ito dahil sa sarili mo, wala yung paniniwala o kay sa sabi ng doktor, katulad ng sabi natin, ang alak, di ba ang alak haram? So ngayon, ayaw mong uminom ng alak dahil ayaw mo sa lasa ng alak. Kaya iniwasan mo ang pag-inom ng alak. Dahil may mga tao naman talaga na ayaw sa lasa ng alak. Kasi kakaiba yung lasa niya. Parang ihi. Hindi ko alam. Astagfirullah. So, kakaiba. So, ganun ang pag-iwas niya. Okay? So, kung iniwasan niya ang alak dahil sa ayaw ng sarili, hindi matanggap ng kanyang panglasa, pero hindi siya naniniwala na ito ay haram, so hindi ito counted. Dahil kailangan, kapag iniwasan mo yung isang bagay, dahil pinaniwalaan mo o iniwasan mo yung bagay na haram dahil naniniwala ka na ito ay haram. Hindi dahil sa ito ay ayaw ng sarili mo o sabi ng doktor o ano, hindi. Kailangan iniwasan mo ang haram dahil sa niwala ka ito ay haram. Okay? Dahil kapag hindi ka niwala sa batas ng Islam. Okay. Wa idza lam ta'taqid anna al-halala, ganun din na ginawa mo ang haram, ang halal dahil naniniwala ka na ito ay halal. Dahil kapag hindi mo pinaniwalaan na ito ay halal, hindi ka niwala sa batas ng Islam. Halimbawa, nagpakasal ka, ang pagpapakasal ay halal. Okay? Bakit ginawa mo ang pagpapakasal? Dahil naniniwala ka sa batas ng Islam, ang pagpapakasal halal. Okay? Ganun din sa pagkain. Kumain ka ng karni ng kambing. Okay? Bakit kumain ka ng karni ng kambing? Hindi lang dahil sa nasarapan ka sa karni ng kambing, kung hindi, paniniwala mo, ayon sa napag-aralan mo at ayon sa batas ng Islam na alam mo, ito ay halal. Kaya kinain mo siya. Hindi lang dahil kinain mo dahil mas nasarapan ka, o kaya hindi lang kinain mo dahil ito ay gusto ng sarili mo, kung hindi, ay kinain mo siya dahil sa paniniwala na ito ay halal. Ayon sa pag-aaral mo at ayon sa pinag-aralan mo sa batas ng Islam. Hindi lang dahil sa masarap, dahil maraming masarap hindi naman halal. Wala budda min an ta'taqid al-halala halalan wal harama haraman. So kailangan nandun po mga kapatid, yung tawag dyan, nandun po yung paniniwala na kaya mo iniwasan ang bagay dahil sa ito ay haram, o kaya nandun yung paniniwala na kaya mo ginawa ang bagay dahil ito ay halal. Okay? So dito nagtatapos ang hadith number 22. 22. Inshallah, kukunin natin next ang hadith number 23. Sinong may tanong mga kapatid sa pananampalatayang Islam doon sa natalakay natin kanina? Sino may tanong? Walang tanong. Okay? Wala kayong tanong? Okay, kung walang tanong, inshallah, basahin lang natin ang hadith number 23 at ipapaliwanag natin ito next Friday, inshallah. Al-hadithu al-thalith wal-ishrun. An Abi Malik al-Harithi bin Asim al-Ash'ari radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul imani walhamdulillahi tamla'ul mizanah wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard
wassalatu nurun, wassadaqatu burhanun, wassabru diya'un, wal Qur'anu hujjah. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'taqiduha aw mubiquha famu'tiquha famu'tiquha aw mubiquha, rawahu Muslim. So inshallah ito po yung ipapaliwanag natin next. Napakagandang hadith mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So naway papakinggan natin ito, yung hadith na ito, pag-aralan natin. So barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kung sino may tanong dito, inshallah pwede pong magtanong. Kung walang tanong, so ito po yung hadith natin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So